Una po sa lahat ay ating pong i-welcome ang father ni Nika May Salye, brother ni Sister Monica. Tabi ni Manakay at nila Dino. And then I think may isang kasama ka. Yung ka-office, kapitbahay. So I think nakakita mo ang welcome po sa atin. Tuwid po ang Panginoon. And of course, yung ating pong couple na kinasal ng May, si Mr. and Mrs. Fanny, si Kuya Maki and Ate Faye. Okay, ito pong ating last ay bahagi ng ating pong series na 2 months about Hello. At nandito po tayo sa second part ng huling letter ng O, which is yung obedience. Samahan niyo po muna ako doon sa ating pong text na babasahin for today. Hango po doon sa Aklat ng Roma, sa panulat po ni Pablo, Kapitulo 13. Kuhanin lang po muna natin yung unang talata hanggang 5. So, Romans chapter 13, verse 1 to 5. Sa Tagalog na version po ang aking babasahin, titignan dyan sa slide na rin po natin. Pwede ba tayong tumayong lahat as we honor the Lord through His Word para sa ating pong pagbabasahan sa salita ng Diyos. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. Ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinatag ng Diyos. At sila'y nararapat sa parusa. Verse 3, ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalang ka nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit, kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong buhay. Tayo manalangin. Kami ngayon ay iyo pong hindi lamang hinihimok, kundi you are commanding us, Lord, through your word, the writing of Paul, to obey the leadership of our country o yung pamumuno sa pamahalaan. Pero alam din namin sa amin pong kanya-kanya pong iglesia or even in this church, Lord, there were also leaders na dapat din ang bawat isa ay magpasakop. At lalo na po sa konteksto ng pamilya na mayroon din pong nagaganap na dapat gawin ang sino mang kabahagi, lalo na yung tinatawag namin pagpapasakop sa loob ng pamilya, even those who are elderly, ay nandoon yung honor, even yung obedience and submission. Today, allow us, Lord, to journey through your word na talagang paglaanan namin ang pagsunod, hindi lamang sa iyo, kundi yung pamunuan na kalakaran ng aming pong ginagalawan sa mundo ito. Sa gobyerno, sa iglesia, at maging sa pamilya. Takilain ka, pasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong bukod. Ito pong culmination ng ating pong Hello na series ay tumutukoy itong panghuli na second part ng obedience ay 3 bahagi. Ang una, ang obedience to human authorities in government at obedience to human authorities in church leadership. Kung lalagay natin yung context. At the same time, yung obedience to human authorities in the family. Bilang mga disciples, followers of Christ, ay hindi lamang dapat atin pong napapakinggan itong pagsunod sa gobyerno, sa iglesia, at sa pamilya. At also, maging bahagi ito ng hindi lamang system, but part of our journey ng buhay ay ang pagsunod sa 3 areas na ito.
Dahil kung sinusunod natin ang Diyos, kasabay din po nito yung pagsunod natin sa human authorities, sa church, and even in the family. Kasi kung sasalungat tayo, binabanggit doon sa passage, na magiging, ano po yan, may kasamang consequence. At nabanggit nga ni Lisa last week, yung isang halimbawa ng mga nandoon na sa kulungan na because of their disobedience at paggawa ng kamalian, ay mayroong kasamang tinatawag na consequence depending on the crime na kanilang ginawa. But today, ay ditong tatlong areas na ito ang ating pagtutuunan about obedience. Kung titingnan niyo po yung verse 1, ay ipinotos po doon ang bawat isa. So it is an individual way of obedience, but collectively, mangyayari po yung sama-samang pagsunod sa authority, sa government, sa church, at sa family kapag nangyari yung individual na aspeto. At kung titingnan niyo po, ang obedience to the rightful authority is not just about following rules. It is an act of honoring God's will and trusting His sovereign plan. Parang kumbaga, ang pinaka-main talaga kung bakit tayo susunod sa authority of government, sa church, at sa ating pamilya, it is because it is God's plan. Yan ang pinaka-structure na dapat natin pong gagawin bilang mga followers of the Lord. Ngayon, kung tingnan natin yung historical background itong Romans, lalo na kapag binasa niyo po yung chapter 1 up to chapter 16, ay from chapter 1 to 10, ay tumutukoy doon sa mga theological teachings on how we know about God, paano nga ba ang isang mananampalataya alamin ang katotohanan patungkol sa Diyos, at yung mga pamamaraan na binabanggit ng Biblia na dapat na sundin, lalo na ikaw ay followers of the Lord. Pero pagdating ng chapter 11 onwards, at maging itong chapter 13 in particular, ay tumutukoy sa tinatawag nating mga practical applications ng mga truths regarding about following God. At lalo na itong chapter 13 ay tumukoy doon sa tinatawag nating obedience to authority. Kaya nga sa atin ay mahalaga ang bahagi na ito dahil nakapanood din dito ang kaayusan na pwedeng maganap kapag nangyari ang obedience sa tatlong areas na ito. Ngayon, tingnan natin muna kasi kung bakit nga ba sinulat ni Pablo yung ganitong kalalagayan na either command kung ilalagay natin. Kasi po, kung titignan niyo po ang cultural at historical background ng Romans na pagkasulat ni Pablo, around parang umabot po ng after 24 years nung si Jesus Christ ay nag-resurrect, at nakita natin sa book of Acts, nakakilala si Pablo. So after 24 years, nasulat po niya itong libro ng Roma. At ito po yung panahon nung nandun po siya sa third missionary journey po niya. At sa panahon po na yan, sa kanyang panunulat, ay ang Roman Empire ang siyang sumasakop maging sa Israel. At ang katotohanan po niyan ay yung emperor ay sinasabi po nilang treated as a divine or semi-divine. Kaya ganoon na lamang yung kahalagahan yung pagsunod. At the same time, yung loyalty na dapat ginagawa ng nasasakupan ng Roman Empire at lalo ng mga Hudyo ay dapat nilang gawin yung pagsunod. At kung ilalagay natin in the Christian world at that time, ang parang sinususpecha nila yung mga mananampalataya na sila ay disobedient. Kaya siguro si Pablo ay dapat hindi ganyan ang yung attitude sa gobyerno. Kaya kailangan ng salitang dapat lahat pasakop sa gobyerno, pamunuan. At isa nga po yan na pwedeng mangyari ay pwedeng kapag unsubmissive yung mga Christian at that time, ang magiging senaryo po yan sila ay magiging mga political rebels. At alam po natin sa ating panggobyerno ay isang problema po yan. Yung cultural tensions, lalo na sa political pressure. At yun po ang isang nagaganap at that time. Actually nga po yung chapter 18 ng Acts verse 2
ay dumating din yung point na yung expulsion, pinaalis yung mga Hudyo because of the uprising. Nung panahon po yan ng Emperor Claudius. Kabasahin niyo po yung chapter 18, yun po yung panahon din na may mga Hudyo na pinaalis po nila sa Rome because of that connotation, yung political tension and pressures. Kaya parang may suspect na itong mga Christians, they are not really obeying the government. Ngayon, 4 na areas kung bakit kailangan sulat ni Pablo itong Romans. Una, i-avoid yung unnecessary persecution kasi mangyayari po yan dahil yung harsh consequence ng kanilang pag-disobey, it could make disobedience. At this time ay hindi pa ganun katindi yung persecution nung sinusulat po ni Pablo yung Romans. Pero posibleng mangyari po yung pinaka-peak niya kapag nangyari po yung pag-disobey po nila. And at the same time, yung mga Christian ay mag-set ng example sa outsiders na sila dapat ay peaceful, respectful citizens. Not only in the Jewish community, but in the Roman entire community. Of course, yung pangatlo ay i-uphold yung government, yung sovereignty ng Lord sa government, na kahit na pagan yung kanilang nasasakop sa kanila, meaning to say, hindi mananampalataya, hindi kumikilala sa Diyos yung mga rulers, they must be submit to the authority. Dahil submitting to earthly rulers was part of trusting God's plan. And last na bahagi kung bakit sinulat ni Pablo yung kanyang purpose and goal, para i-maintain yung order din sa loob ng church. Paul wanted to avoid division within the church over political issues. At alam po natin ngayon, after ng election, di ho ba? Bago mag-election, masyadong divided yung Pilipino. Even Christians, kami ay kumikiling sa ganitong kandidato kasi ganito sila. At after itong election, at June na nga po ngayon, uupo na po yung lahat ng mga na-elect na either re-elections, na-re-elect at mga bagong na-elect by June 30. Sa Monday. Yan po yung assumption ng mga lahat ng mga na-elect. At alam natin, divided ang kahit na Christian, divided din sa uri ng political issues. Pero alam natin, yung lahat ng mga bagay na yan dapat ang iniisip pa rin ay kapakanan ng pagsasama-sama in unity for the purpose na maging maayos ang ating bansa. At alam naman po natin ngayon, maging ang problem sa leadership ay nagaganap sa ating bansa. But I think, mahalaga po tingnan mo natin itong bahagi na ito. Ngayon, tingnan natin yung historical background. Ngayon, sa Pilipinong konteksto, sa tingin niyo po ba, mahirap bang sumunod mga Pilipino? Sabi mo sa katabi mo. Bakit kaya? Anong mayroon? Kapag kinumpara niyo po ang mga ibang bansa, lagay na lang natin kahit na kilala natin Asia, malapit sa ating bansa, ang Japan. Anong mayroon sa mga taga-Japan na hindi sila mahirapang sumunod sa gobyerno? I-compare sa Pilipino. Dapat alamin po natin yan. Pero kung tutuusin din, hindi talaga mahirap sumunod ang Pilipino. Kasi pag napunta yung Pilipino sa iba't ibang bansa, anumang kalakaran ng nasa bansa na kailangan gawin, susunod yan. Pero dahil nga hindi ganun built-in na sa Pilipinong konteksto, dahil may historical po tayo kasi na mahirap, tingnan lang muna natin, bago natin isa-isa yung mahalagang importante sa ginamit ni Pablo dito po sa ating binasa. Una po, ang Japanese government po kasi, mayroon silang konsepto nung panahon ni Confucius. Alam natin, sino pa nakakilala si Confucius? So, matindi po yan. Yung attitude of obedience, mayroon talaga silang ganun. So, ethically, mayroon na sila. At maging panahon ni Bushido, ito yung mga taong naka-influence sa Japanese Japanese na mga tao na talagang na-built-in na sa kanila yung pag-obey. At yung historical system po nila, social system, rigid po talaga yung pagsunod sa gobyerno. Actually, yung ini-emphasize po nila yung harmony of group loyalty, which is obedience is part of it. Tapos sa struktura ng kanilang edukasyon. Sipin nyo naman po sa loob ng eskwelahan,
maliliit na mga bata, alam po nila kung paano sumunod sa pamunuan at maging yung disiplina sa loob ng eskwelahan. Kaya hindi ganun kadali, hindi ganun kahirap sa kanila ang maging malinis. Sipin niyo po sa loob ng school, dito po sa atin parang hayahan ng mga estudyante, si teacher naglilinis ng room. Doon naranasan ko po, nung ako po yung nag-aaral elementary lalo, ano tawag natin dyan, linis ng sahig. Gamit pa nga namin ay meron kaming isang dahon, either maliban sa sahig ay yung upuan na may armchair o kaya mahabang ganun, tapos may upuan na ganun, kinukuskus ko namin yun ng isang dahon, parang lihang dating. Naranasan ko namin yun. Pero ngayon, yung mga bata ko, pag nasabihan mo lang, mga estudyante, i-report na kay nanay o kay principal. Anong tawag natin dyan? Okay. So, child abuse na yung iniisip. Pero sa mga taga-Japanese na mga bata na inbuilt na sa kanila yung paano maging disiplinado dahil tinitrain po talaga sila. Even after the World War, tinatawag nating 2, ay nagkaroon po talaga ng matinding national identity ng Japanese. Ngayon sa atin po kasi, dahil sa colonization ng iba't ibang bansa, of course, alam natin ng Spain for more than 300 years, ay tayo po ay sinakop. Kaya yung, di ba maraming nag-alsa, alam po natin yan. Even nung panahon ng Japanese, tayo po rin po yung nasakop ng Japan. Of course, even the Americans, kung ilalagay din po natin. Di ba after ng kalayaan, celebrate natin ngayon June 12, totally kasi talaga hindi naman malaya hanggang nagkaroon nga ng tinatawag natin yung base militar ng ating bansa. Alam natin pinaalis sila. Actually po, marami pa rin mga pamamaraan ang Estados Unidos because of that colonization. Kaya nga sa atin siguro, parang ganun na lang, hindi mahirap sumunod. It is because of that tinatawag nating historical distrust sa authority. Of course, yung mindset of survival versus the system. Kaya nga yung even after independence na tinatawag natin, many continue to view authority with suspicion. At yung epekto po niyan ay yung associated with oppression, not partnership or service. Even corruption or abuse, nagiging problem po yan sa ating bansa. Kaya kung titignan niyo po, kapag mayroong mga proyekto ang gobyerno na pangkalahatan, lahat po kaya halimbawa, ito na lang yung mga ibang mga pinaka-specific na pagsunod, pero ito lang income ba yun? No. Okay. Nung unang ano po niyan, anong nangyari po? Talagang matindi ho, Armageddon yung Commonwealth, di po ba? After a week, ano na makikita natin? Ano? Matindi. So, ibig sabihin, ay hindi consistent ang isang nakikita ko natin because of that. Na either lang na kung nakikita natin nagiging part ng corruption, yung mga implementation ng mga ibang mga batas ng ating bansa. Kaya nga yung lack of consistency of law enforcement ang siyang nagiging bahagi, kaya yung mistrust ay nandoon. Of course, ang epekto po niyan ay yung mindset of yung culture na finding, yung naghahanap tayo ng loopholes para talaga hindi tayo makasunod. Isa pa ho yan yung barkada system kung bakit nagkaganon. So in short, kaya naman talaga gawin ng Pilipino ang sumunod. Kinakailangan lamang mabago yung mindset, yung culture, at yung mga iba't ibang areas na nakapaloob para talaga yung obedience ay magaganap. Ngayon, paano natin tingnan ngayon sa biblical na konteksto pag sinabi nating obedience? Unang dapat nating intindihin na ang Diyos ang source ng authority. Lahat, si Lord ang source ng authority. Kaya nga yung number 1 natin, obedience in government, submitting to God, ordained leadership. I think yung Tagalog dyan ay pagpapasakop sa pamumuno na itinakda ng Diyos. Sabihin natin,
kung ang Pilipino ho ngayon ay nag-vote sa bagong senators na 12 at yung mga congressman at iba't ibang mga leadership, hindi man naboto yung gustong-gusto niyong politician, kung sakali, sa tingin niyo kaya, susunod pa rin kayo doon sa mga hindi niyo naboto na mag-create ng isang system? Yan, doon masusubok kayo dito sa number 1 na ano natin. Dahil kung hindi niyo gagawin yung pagsunod, meaning to say, hindi niyo ino-honor yung authority ng mga naboto o naloko. Which is of course, tingnan natin naman yan yung other side ng bahagi na yan. Pero tingnan muna natin na importanteng kailangan tayong sumunod dahil ang lahat ng source ng authority ay si Lord ang pinanggagalingan niyan. Kaya ngayon word na let every be subject to the governing authorities, for there is no authority except what which God has established. So yung Romans 13 verse 1. Ina-appoint ni Lord yung mga leaders, either good or bad, to fulfill His purposes. Kasi talaga naman kung titignan niyo po, maraming mga pag-gobyerno na talagang kung titignan niyo yung gusto yung uri ng pamumuno, ay talagang masama. Lalo ngayon, yung Iran at Israel na nasa kalalagayan, di ba? For 40 plus years, ang Iran ay sila po ay namumuhay sa tyranny, hindi maayos na pag-gobyerno. Kaya nga, isang dahilan din kung bakit nag-aaway ang Israel at saka Iran, maliban doon sa historical pa, Old Testament time na naganap, ay yung pagbuo ng tinatawag nating nuclear weapon. Alam po natin yan yung ganung bagay. Pero maliban dyan, ayaw din nakikita ng Israel dahil karatig bansa ang Iran ay yung grabe anong tawag natin dyan, kalalagayan ng mga Iranians sa kanilang bansa sa pamumuno ni sa tyrant na leader. And that is why ganun na lamang yung nangyayari. At pasalamat tayo at nagkaroon ng peace, yung tinatawag nating pagtigil ng labanan. Dahil in effect, maraming namamatay, walang nananalo talaga sa labanan ng war. Di ba? Malimit nga po yung mga inosenteng mga taong pwedeng nadadamay. And in effect, economically, alam naman po natin yan, bakit nag-shoot up kagad yung langis. It is because of that. Kasi marami po ang, lalo sa Middle East and even Iran, nagsusupply po yan ng langis sa iba't ibang bansa. So, yun po yun. It is God's plan, yung mga either good or bad yan na leader na naluluklok sa anumang iba't ibang bansa. At even when authority seems unjust, God remains in control. Halimbawa, panahon po ni Daniel, kung titignan niyo po yung book of Daniel at yung kasaysayan ng buhay ni Daniel in particular, sino yung hari at that time? Kung naalala niyo po, si King Nebuchadnezzar. Mayroon po siyang tinatawag na mga iba't ibang pamamaraan doon sa kanyang pamunuan. Like yung na-assign ng food and wine from king's table in obedience to God. They refuses because, kasi yung panahon po na yan ay yung pagpili ng magiging mga leader at that time at may napiling mga tao coming from Israel at isa nga po yan yung tinatawag nating si Daniel. At sino yung tatlong kanyang mga kaibigan? Si Shadrach, Meshach, at sino? Si Abednego. Sila po yung tinitrim ngayon sa kaharian para sila yung pwedeng magiging leader at katuwang sa kaharian. Pero isang bagay na talagang in-stand up ni Daniel ay yung tinatawag nating ito medyo negative part, no? Pero hindi sila yung of course, yung pag-ubig kay Nebuchadnezzar ay without compromising ng kanilang faith dahil doon sa pagkain na alam nilang mas po yun, kakaiba kapag kumain pa sila ng pagkain doon sa kaharian na maliban doon sa napili nilang pagkain ng para sa ikabubuti nila. And then panahon po ni David, alam naman po natin, nung time na siya po ay bine-persecute ni Haring Saul, no? Pero still, hindi po niya ginawa yung pagpatay. Lalo kabasahin niyo po yung 1 Samuel chapter 24,
Saul with 3,000 able men to kill David, yet David is respectfully bowing and not harming King Saul, as David said, the Lord's anointed one, and David respected King Saul. Kumbaga, kaya po naman talagang itumba ni David si Aring Saul sa mga panahon na siya hinahabol, pero hindi po niya po ginawa po yun because of that authority na mayroon. At of course, alam niya hindi pa rin yung time na siya yung magiging kasunod na hari. So yun po yung unang bahagi, that God's siya yung source ng authority kahit na yung bad leader ang nakikita mo natin. Pangalawang bahagi po dito sa obedience in government, yung submitting to God's government leaders, ay obedience reflects our weakness as Christians. Mahalaga po yan sa verse 5, it is necessary to submit to the authorities not only because of possible punishment but also as a matter of conscience. So obedience shows respect to God's assign or of order and structure in society. Like yung mga batas, isipin nila yung batas trapiko, kung ilalagay natin, napakasimple yan, pero bahagi yan para maging maayos tayo. Our behavior towards authority can influence others to see Christ in us. Like kung babasahin niyo po yung 1 Peter chapter 2 verse 12, I don't know kung mayroon dyan. Yan. So, pwede ba nating basahin po itong talata na ito? 1, 2, 3. Be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Then, even if they accuse you of doing wrong, they will see your honorable behavior and they will give honor to God when He judges the world. Sipin niyo po yan, kahit na sa ganung kalagayan, ay dapat pa rin ipakita natin as example, witness to other believers or mga nasa ating pong kababayan na wala pong paniniwala pa kay Lord. Ang biblical examples po natin dyan, una of course, si Jesus Christ Himself. Tingnan niyo po yung, kung basahin niyo po yung Matthew chapter 22 verse 21, patungkol yan sa tinatawag ng pag-pay of taxes. Sino ko dito yung may mga trabaho na nagbubuwis? Yan. Bahagi po kasi yan na kailangan natin gawin. Though, of course, kapag pinag-usapan ang church, may tinatawag nating tax exempt. So, though, ilagay natin kung yung malalaki kayang simbahan, magbigay yan ng tax sa gobyerno, no? Ano kayang magiging kahinat na ng government natin? Aasenso po siguro, no? Pero dahil doon sa tax exempt, pag religious sect ay hindi inaanohan ng tax ang tinatawag. Doon isa yan na bahagi na dapat natin gawin as pagsunod sa gobyerno. And then, yung pag-disobey naman, kailan ba yung pag-disobey sa gobyerno? Kasi kung obedience is a must, kailan naman yung panahon na ikaw ay mag-disobey? Pwede kaya yun? Ang Book of Acts, lalo na yung chapter 5, verse 29, ay nakita ko natin dyan yung isang senaryo na binanggit nila Peter that we must obey God rather than man. So, submission to human authorities is not absolute in a way because kung ang faith na naman natin with God ay upstate. Ibig sabihin, nung panahon na yun kasi pinagbabawalan silang ipangaral ang katotohanan patungkol sa Diyos. Pero dahil sa pananampalataya, kailangan hindi sundin yung pamamaraan na yun to show that they are in God. So when laws or commands conflict with God's word, we must prioritize obedience to God. Actually nga po, nung panahon po, kung naalala nyo rin po yung panahon ni Moses, nung siya po maliit pa lamang, the Hebrew midwives, yung Exodus chapter 1 verse 17, they disobeyed Pharaoh's command to kill Hebrew babies. Grabe ho yun, no? Kasi marami-rami po ang casualty at that time. Dahil nung naipanganak si Moses, kinakailangan ipaanod sa ilog. At alam ko naman natin, pwede dapat gawin nilang patayin si sanggol ng Moses that time. Pero hindi ginawa ng mga midwives. And then however, fear God doon sa king of Egypt ay hindi po nila yun. At nabuhay po si Moses at ginamit ng Panginoon.
Yun, of course, the three friends of Daniel, doon sa chapter 10 ng Daniel. And even sa panahon nga po ni Peter, they disobey the authority. Ayun, balansehin po natin yung bahagi na yun. Kung dumating sa point po, halimbawa, pagbabawalan na po tayo, huwag na magkaroon ng ganitong gawain ng gobyerno. Of course, nangyari po yun yung tinatawag nating restricted, hindi pinagbawalan, noong panahon ng pandemic. Medyo nagkamali po tayo ng pananaw po doon. Akala natin nire-restrict tayo magtitipon. Pinagbabawalan. Restricted lang. Pwede magtipon, mayroon ng certain numbers. So hindi pa rin tayo talaga totally, huwag na kayong magkaroon ng gawain. Di ba? Nakita niyo po yung konsepto na yun. So, mayroon naman talagang, naalala ko sa US, even sa ating bansa rin ata, na totally talagang hindi sila sumunod sa patakaran ng gobyerno na ganoong yung like, kunti lang dapat. At alam niyo po nangyari dun sa church? Sinara po yung iglesia dahil disobey nila. So simple naman sana kasi kung restricted lang naman, di naman totally talagang pinagbawalan, buti na lang po, masunurin tayo, di ba? Kaya online na lang yung ating service ng panahon na yan. Talagang gustong-gusto na talagang pumunta sa church. Pero wala, kung pumunta naman tayo, pinayagan, 10 lang. Yung worship team lang agad, kung 10 yun wala na pwedeng sumama. Pero dahil hindi naman tayo restricted na gawin pa rin yun at ang pasalamat tayo, meron pa rin online. Kaso lang nga ngayon, after ilang years na ba? 4 years, pagpa 5 years na, yung mga iba parang gusto pa rin nila mag-online pa rin. Ayaw na nila mag-face-to-face. Pagsabi mo sa katabi mo, dapat face-to-face talaga na yun. Parang na-sitting pretty na lang, hindi ka na babiyahin, hindi ka na magbibihis, panoorin mo na lang yung preaching ni Pastor sa TV o kaya sa FB Live. Kapatid, yung pagtitipon ay mahalaga po yan, siyempre. Pero dapat di ka nare-restrict na parang nakontento ka na ng face-to-face. Ayaw mo na ng face-to-face. So, kaya nga hindi discourage na natin ng panahon na inopen na talaga ng totally na pwede na lahat na pumunta. So, balansehin natin. Kapag ang gobyerno po ay nagbigay ng isang patakaran na kailangan sundin, at lalo na po hindi naman talaga upstate yung ating pong pagsunod kay Lord, please obey the authorities. Pero pag hindi, upstate na yung tulad yan, pagbabawalan na tayong mga aral ng Biblia. Kapag pumunta po kayo halimbawa sa China, mayroong mga areas sa China na talagang restricted. Of course sa syudad, ano po yan, tawag natin dyan ay managed. At least hanggang pinabanggit ni ating Niniyaw, yung ating po kapatid na nasa China. At least kapag ikaw ay, ang tawag natin po dyan ay naka-register sa China government, nasa church, evangelical, ano po yan, kahit na sabihin registered ka na, minomonitor po yan ng gobyerno, yung galaw. Kaya mayroong certain numbers lang. Parang binabanggit ata kapag umabot na, kapag malaki yung simbahan mo, at umabot na ng mga hundreds to 200s, at sususpensyahan na po yan. Kasi baka mag-alsay. Kaya ginagawa ng maramihan kung bakit nag-go rin ang China Church, evangelical churches, sila po'y tago. At ang katotohanan, yung Biblia, hanggat maaari, hindi nila ipapakita. Kasi pag nahuli sila, lagot sila sa gobyerno. So mayroon pong kalalagayan na gano'n at hindi lamang po China yon. Basta yung mga bansa na nire-restrict talaga o kaya hindi nila pinapayagan na mangaral ka ng salita ng Diyos. Pero alam niyo po ba, kahit na gano'n, marami pa rin kumikilala kay Lord. Kasi kahit kamatayan, ready sila. I think yan yung mahirap na bagay pag umantong na tayo sa gano'n. Pag hindi na pinayagang mapakinggan ang salita ng Diyos, ano kaya ang gagawin niya? Susunod pa kaya sa gobyerno? O mananatili pa rin kayong, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Susunod na kami sa iyo. Hindi kami patitingnan. Posibleng darating po yun, yung panahon na yan. At nawa, alam natin kung ano yung stand natin. So, yun yung balance part.
kapag yung ating pong pananampalataya at pagsunod na kay Lord ang siya magiging at stay, I think we could decide. You decide to follow God or not to follow the orders of the government. So yun naman po siguro yung bahagi na yan. I think it needs also wisdom sa bahagi na yan. So yun po yung unang nakikita po natin sa part na yan. Doon alam natin may reward sa obedience sa authority. Pansin po natin yan for the one in authority is God's servant for your good. At yung obedience brings peace and order. It protects us from unnecessary consequences of rebellion. Like kung panahon po ng biblical na time ni Joseph, respectfully obedience to Egyptian authorities, siya naman po inelevate sa isang mataas na position. That makes his kababayan na masave. Kapag pinasa niyo po yung Genesis chapter 41. And I think medyo historically, ano po yan, may naging layunin ang Diyos kahit sa ganong kalagayan ay nag-obey si Joseph, but in turn out sa kanyang sacrifice na yun is God saved the whole nation Israel. So, yun po yung ano naman bahagi ng reward. So parang ano rin po yan. If we obey government, yung mga tinatawag nating rules, magiging mapapaayos. Kasi kung tingnan niyo po, halimbawa ngayon, kung ang gobyerno mo natin ay kailangan maging restrict sila sa ano ng batas at lahat ng Pilipino hindi nasusunod, ano mangyayari sa bansang Pilipinas? Magiging magulo po yan. Pero dahil may tinatawag tayong binanggit dito sa Biblia na obedience to authority is important part. So yun po yung unang bahagi. Pangalawa, inside the church, ang katawan ni Kristo, which is tayo po yun, hindi yung building, ay nag-a-appoint si Lord ng mga leaders. Hindi lang ako bilang inyong pastor, tayong mga leaders na hindi na talaga sa iba't ibang company. So, ibig sabihin naman po, kung halimbawa na naman, unang tingnan natin, yung biblical basis ng obedience sa church leadership na dapat sumusunod ang members o sabihin natin nasasakupan sa loob ng iglesia. Like in Hebrews chapter 13 verse 17, ano pong binabanggit po dyan? Hindi ba natin basahin po yung part na yan? 1, 2, 3, obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls. As those who must give account, let them so with joy and not with grief. For that would be unprofitable for you. Yung salitang obey po dyan na ginamit ay simply means to follow the command, to conform o to comply. So, comply willingly or pwede rin makakabaligtaran naman yung unwillingly. But I think yung complying na yan with willingness ay dapat mangyari. At yung word na submit ay to yield or defer out of respect to the superior authority. Ito po yung attitude, kaya mahalaga po siya. So, ibig sabihin, maliban sa authority ng government, sa loob ng iglesia rin nagkakaganap yung pag-obey at yung pag-submit. Dahil it is part na dapat nagaganap sa ating pong iglesia. Because God appointed leaders, pinili ng Panginoon shepherds, yung tinatawag nating iba't ibang ministries sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 12. Binanggit po dyan, so Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. And I think yun po yung mahalagang dating paglaanan din na mayroong mga itinalagang mga leaders sa church na dapat po nating sundin. Stewards of the word, yung mga nagpipreach, nagtuturo, nag-i-equip ng believers. Like panahon po ni Pablo, ng si Timoteo, siya niyang sinasabihan, preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. So, maliban dyan, those who are accountable to God, leaders will give an account to God for how they care for His plan. Like James 3:1, not many of you should become teachers,
my fellow believers, because you know that he who teaches will be judged more strictly. So, yun po yung isang bahagi kung bakit tayo ay nag-ooperate inside the church. Because God appointed leaders in the church. At yung role ng mga church leaders sa buhay ng bawat isa sa inyo. Halimbawa na lamang, yung binabanggit po sa Thessalonica. Now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you. Kung tatanungin ko po ngayon, kayo ngayon, sino po dito yung may mga kanya-kanyang D-group na sinasalihan? Yan. Dapat lang lahat. Kasi kung hindi pa ho, may mga leader tayong itinalaga na yung po inyo pong susundin at magiging tagapamahala o tagapagngalaga sa inyong hindi lang spiritual na buhay na dapat yung sundin. So, admonish, warn firmly, and advise or urgent earnestly. As shepherds of God's flock. Parang ganito po yan. Bilang inyong pastor ay overall, ako po yung tagapangasiwa dito sa ating church. We call it shepherds. Pero may maliliit tayong grupo na siyang pwedeng mas mabilis, mas madali na monitor, mahalagaan. Kaya meron tayong mga ititinagang mga D-group leaders. Kapag ilalagay natin yung equivalent po yan, sila rin po yung nangangasiwa sa inyo sa anumang klaseng grupo na mayroon tayo ngayon. Either sa kabataan, mga kababaihan, kanlakihan, at maging sa mga tatay na mayroon din tayong naka-assign sa mga nanay, na mahalaga pong tingnan natin na sila ay itinalaga dito sa church so that there are people you could look up unto, at the same time follow and obey as well. At kung titignan niyo po, halimbawa, kung umabot tayo, ngayon po minsan mga tayo ng mga 50 to 60 na umabot sa church. Overall, kung ilalagay natin yung membership, hindi pa natin na-update, ipalagay natin nag-average na ng 80 to 100 yung members ng church na either nakapasa na sila sa baptism, marami nang pwedeng wala, pero may mga bago. Kung lahat ng iyan ay ako pa rin yung mga alaga at wala nang iba pa, ano kayo mangyayari sa akin? Sa palagay niyo po kaya may tumutubo pang buhok dyan? Bakit yan? Bakit pastor, buhok ang pinag-initan mo sa sarili mo? Kasi daw yung mga pastor, talagang matindi ho, sa buhok na lang naaalas dahil sa maraming mga alalahanin sa iglesia. Itong lately na ay nakakatawang isipin, no? Nakakatawa ng tingnan. Nakita niyo po ba yung isang nag-i-interview sa isang pastor? Sino pong ano po yan? Ayan, yan. Nagtatanong po na babae. I don't know kung anong klaseng interview ang kanyang ginagawa. Sabi ng pastor, hindi naman nakaka-stress ang pagpapastor. Sabi niya gano'n. Kasi mababait naman yung member. Pero tinanong mo siya, ilang taon na ho ba kayo pastor? 25 years old. Pero ang puti-puti na ng buhok. Puti na may buhok pa puti. Ibig sabihin, kung titingnan, ay talagang pressure din man talaga kapag si pastor lang nag-iisang gumagampan. Pero kapag may mga leaders, kung saan gumagampan at sama-sama na sumusunod ang membro, sa tingin ko po, mapapaganda yung ating pong gawain. Amin po ba? Palapakan muna natin ang Lord yan. Kasi may mga alaga sa inyo, hindi lang po ako. Yung mga taong inilalaga natin na sila yung immediately ay nandyan para umalalay sa inyo. Nag-i-intercede, maliban ako, marami tayong panalangin upang kayo ay mantog sa maayos ng kalagayan. And I think yun yung mahalagang dapat nating isipin din. Noong panahon po ni Moses, no? He served as a spiritual leader for Israel, interceding for them, guiding them through the wilderness, even teaching them God's law despite challenges. He remained faithful to God's law. At ang nakita ko natin dyan, kahit na tinatawag natin stiff-necked yung Israel at the time ng kanyang pamumuno, but still
he remained faithful to God's call. At mahalaga po yun, no, bakit natin kailangan ang leadership ng ating church ay dapat natin sundin. And at the same time, yung right attitude toward church leaders. Ano yung dapat? Bilang ikaw ay bahagi sa isang grupo na mayroong leader na nangangasiwa, tawag natin dyan the group leader. Dapat i-respect and honor. Huwag lang po ako yung respetuhin bilang pastor nyo. Yung mga leader na nandyan na itinalaga natin, give them honor and respect. Treat leaders with respect, not as a mere employees of the church. Talinga po yan, lahat ng ating mga leader ay hindi sila paid staff, tinatawag. Kasi hindi pa natin kayang magpasweldo ng ating pong mga leaders na itinatalaga. They are volunteers. Kaya huwag niyo po silang paiyakin kasi volunteers na nga sila eh. Pagkasabi mo sa katabi, huwag natin paiyakin si group leader. Kasi grabe ho. Matindi na nga po yung sacrifice, pinapaiyak niyo ba? Huwag naman. Maawa kayo sa kanila. Sila itinalaga ng Lord para makasiwa sa inyo. With gratitude and humility, dapat makita po yan. Bigyan natin sila ng pasasalamat sa kanilang pagganap sa kanilang tungkulin. Show appreciation. Of course, be teachable in humility, open to correction. Kaya kapag kinukorek ka ng iyong group leader, kapatid, huwag kang sumuwag. Sumunod ka na lang. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka na lang. Pag sumuwag ka, ibig sabihin, puputulin. Anong gagawin natin sa suwag? Pag suwag na yan, puputulin para hindi na makakasakit, no? Sabi mo sa katabi, wala naman tayo ditong ganyan. Yan. Masunurin naman tayo. Sunurin naman pala eh. So, dahil nga sinasabi ng Biblia yung pagsunod ay mahalaga. The early church in Acts supported their leaders. Kung naalala niyo po, isipin niyo po yung pinagbibenta nila yung kanilang bahay, ari-arian, para suportahan yung ministry ng mga apostles. Hindi ko naman sinasabi sa inyo, ibenta niyo yung cellphone niyo, ibenta niyo yung mga sasakyan niyo para ibigay dito sa church. Wala akong ganun ginagawa, pero pwede na kaya gawin yan. Kaya susunod kaya kayo. Buti na lang po, hindi ako ganung klaseng pastor. Amen? Palapakan muna natin si Lord yan. Kasi talaga ho, hindi ho ganun kadali ang pamumuno, pero bahagi po yan nagagampanan with a faithful heart. So, kahit na ano pong nagaganap sa loob ng iglesia, nakikita natin na yung pagsunod ay malaking bahagi para sa kaayusan ng church. Dahil may blessing po when obeying spiritual leaders. Ano po yung magaganap? Halimbawa yung Hebrews chapter 13 verse 17, do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit for you. Have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give account to this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. Kasi may unity in the church kapag nagkaroon ng pagsunod. That's the blessing na pwedeng maganap. There is also spiritual growth, which is submitting to godly leadership help us mature in faith, as well as joyful leaders. When leaders serve with joy, the entire congregation benefits. At tingnan niyo po, kung yung mga leader na in-assign natin, bigat na nga sila, tapos ang nangyayari po dyan ay yung joy of service dahil na kayo ay magiging mas malaking problema sa kanilang pamumuno. Ang effect po niyan, alam niyo po, baka pagpasok dito niyo imbes na joy yung mararanasan natin, magiging kapulaanan ang palagi nating tinitingnan. Sabihin mo sa katabi mo, there is joy of obedience. Dapat na makita po yan. Dahil yan po dapat ang magandang titingnan natin. Si Aaron and Hur supported Moses by holding up his arms. Ang panahon po ng pakikipagdigma at that time,
Itong dalawa na ito ay sila yung sumusuport na iangat yung dalawang kamay ni Moses. Sa panahong na bumababa yung kamay ni Moses, ano nangyayari? Kaya natatalo sa labanan ang mga Israelita. But because of that support of these two persons, they have victory sa kanilang paglilingkod. And I think yun ang magandang bahagi. At sa nakikita ko naman, kapag may sama-sama ho tayong support sa anumang takbuhin at hangarin ng ating church, sigurado po mayroon po magagandang sabihin natin achievement na pwedeng maganap. Of course, kung ilalagay natin yung mga project natin, hindi pa natatapos yung ating pag-aayos ng tiles. Actually po, itong mga nakaraang araw, yung tinding lakas ng ulan, ano po yan, pabigay at sa lakas ng ulan. At marami pa na tayo mga dapat iayos. And I think yung inyong pong bahagi na magiging support ay makakatulong nyo para sa pagsaayos mo natin. So, not only to the authorities' obedience ay nandoon, but even inside the church. And I pray na wala man lang isa dito na sumusuway sa leadership. Pakisabi mo sa katabi mo, hindi ka isa doon. Baka sinabi niyo naman, ikaw ata yun. Huwag nyo naman personalin yung katabi nyo. Huwag niyo sabihin na siya yun. Baka ikaw yun. Ikaw yung sumusuway sa leadership. I think wala tayong ganong klaseng culture dapat dito sa church. Amen? Palapak po na natin ang Panginoon. Last na obedience na dapat umiiral. Ito medyo mas, ano po ito, small unit ng community, which is the family. So, honoring parents and authority at home. Naalala ko po, nung ako po ay lumalaki, I think, sabihin natin mga grade 1 or grade 2. Yung pinakapangalan namin, kasi wala kami magkakapatid, lalaki. So, pangatlo po ako. So, may sumunod sa akin babae. Meron siyang ginawa, hindi ko na maalala kung ano yung pag-disobey niya sa tatay ko. So, dahil parang nadamay ho ako, ang ginawa ng tatay ko sa pag-disobey ng kuya ko, idinamay din ako binigyan ng consequence. Sino na ho dito ang nakaranas lumuhod sa munggo? Wala nang uso ngayon niyan, di ba? Sino ho dito nakaranas noon dahil sa pag-disobey sa magulang? Lumuhod sa munggo. Asin, ayan. Kami ho literal talaga munggo. Tay, mahilig kami sa munggo. Nag-isip po ako, kuya ko yung gumawa, nadamay na ako dahil nga, at that time siguro kasama ko doon sa panahon na nakita. So, siyempre, parang ganito rin yan, doon hindi ikaw yung, parang kung ilalagay natin yung ano yan, kapag mayroon kang maling ginawa, basically, ang damay po niyan, may effect. Di ba ba? Kahit ikaw na yung kagawa. So, naging aral sa akin yun na, I think siguro at that time, nabuo sa aking isipan na dapat, kahit hindi ako yung gumawa, susunod talaga sa mga magulang. Kaya ang katotohanan niyo po yan, nasabi ng mga magulang ko, ako hindi yung mabait na bata. Hindi, katotohanan po, hindi ako mahirap sumunod sa magulang ko. Ang katotohanan po niya, nung lumalaki yung mga sumunod sa akin, dahil hindi naman ganun maayos sa pananalapi, yun ko, nakawito ko na po one time. Lumarating sa point yung nanay ko, halimbawa, kasi kulang yung aming kakailangan, 8 kami eh. Then, kailangan maglabada yung nanay ko sa bayan. It takes, sino may nakarating sa amin, mga kapatiran. Yan, salamat po. So from barrio namin sa barangay namin, papunta sa bayan, it takes around, mga 4 kilometers to 5 kilometers. So, yung maliliit na, I think mga sumunod sa akin at ilan pa, so walang maiiwanan. Kasi yung kuya ko, medyo iba na rin yung takbo ng buhay na mayroon siya. So ako ho yung naglilinis sa bahay, nagluluto. Yung pag-iigib, sino dito yung nag-iigib? Mga ilang metro yung poso pa yung gamit. Yan.
Nakaka-relate kayo, no? Pero yung mga bata ngayon, mawalan lang ng tubig sa grade 2 eh. Nagreklamo na. At ang katotohanan ko yan, kahit na po ako'y nag-aaral, madaling araw pa lang, dahil kailangan salukan ko yung banga, yung degree ko na medyo palayo, na ang tawag natin dyan ay, ano tawag natin? Nag-favorite si Pastor kasi kung para makarinig kayo. Na ganun po yung kalakaran ng buhay na kinalakihan ko. At masasabi kong hindi ako mahirap sumunod dahil nga siguro sa ganung ng karanasan, ng konsepto at talagang ipinangaral sa amin yung pagsunod. So, bakit ko po binabanggit po ito? Dahil kung sa authority o kung sa Lord, mayroon tayong pagsunod sa authority at sa loob ng iglesia at lalo na sa loob ng pamilya. Ayan, mga kabataan, huwag nyo naman gamitin yung church na sumusunod kayo dito sa leadership ng church. Pagdating nyo sa bahay, hindi kayo mautusan. Ito na, tatawa yung mga tatay at mga nanay dito. Bato-bato sa langit. Bakit po? Parang sinabi nyo, dito pala sa church, madali pong sumunod. Pagdating sa bahay, hindi. Aray. Totoo dapat yung pagsunod natin kay Lord sa authority inside the church, pagdating sa bahay, small unit na nandoon ang yung mga magulang natin, dapat natutunan din natin yan. Kasi po parang imposible ka. Ang galing sumunod sa church. Sa mga leader, ang galing sumunod. Pero pag nanay ng tatay ng mag-utos, parang hirap ng gawin. Anong mayroon? Sila rin ay nasa authority na inilagay ni Lord sa ating mga tahanan. Amen? So, parang ayaw ng mga kabataan. Okay lang sa atin. Magagawa. Isa po yun, divine order. Obedience to parents is rooted in God's design for family. God's authority, yung parents ay representative in raising and guiding children as a Proverbs 22 verse 6 in English Standard Version. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Obedience in action listens to their instruction. Proverbs 1 verse 8. Listen, my son, to your father's instruction and do not forsake your mother's teaching. Respect their wisdom even when it challenge your preference. Nung panahon ng ating Panginoong Yesus, hindi po mahirap sa Kanya yung sumunod. Basahin niyo po yung Luke chapter 2 verse 51. As a child, he submitted to Mary and Joseph even though he was the Son of God. His obedience set an example for all children. Alam niyo po, yung pinaka-challenge po ngayon kasi ay ganito. Kung ang mga bata hindi na matutong sumunod doon lamang sa small unit ng pamilya, paano yung paglabas niyan? Kakayanin din kaya niyan sumunod sa gobyerno? Pagpunta dito sa church? I think mahirapan. Pero kung doon pa lang sa loob ng tahanan, natitrain na rin itong mga bata na sumunod sa magulang, I do believe magandang isang isang training, as we say. Kasi training ko kasi yan. Kaya parang ganito rin ang challenge. Sino dapat sumunod? Anak? Susunod sa magulang? O yung anak, pasusunurin ang magulang? Ulitin ko po yun. Yung anak ba ang susunod sa magulang o yung magulang ang susundin ay anak? Nababaliktad po sa maraming pagkakataon. Minsan yung mga magulang na ay sinusunod lang anak sa layaw. Ano pa kaya? Walang tumitingin si Brother Juan. Layaw ba? Hindi naman. Sa ano ba bang mga bagay? Pero mga kapatid, at least kahit sa murang edad, natutunan na dapat ng mga bata sumunod. Hindi lamang yung pagsunod na ano po yan, na dahil sa takot, kundi built-in na obedience, submission sa tinatawag nating mga magulang.
At yun po yung unang bahagi. Pero meron tayong mga tinatawag nating pagsunod din doon sa mga elderly, no? Or we call it honoring the elderly. May binabanggit ang Leviticus chapter 19 verse 32, stand up in the presence of the aged, show respect for the elderly, and revere your God. I am the Lord. Parang ko ilalagay natin sa Old Testament, talagang pinapahalagahan na po yung tinatawag nating pag-obey o yung pag-honor sa mga elderly. Kaya nga, sa atin, yung kultura ng mga Pilipino, nire-respeto talaga natin yung mga matatanda. Sabi mo sa katabi mo, matanda ka na ba? O nagtatanda-tanda ka na lang para i-honor ka na. So, revere, ang word po na ginamit po dyan, deep respect or admiration. So, respecting wisdom, which is elders carry valuable experience and insights. Honoring them reflects our humility. Providing care. Kasi yung mga matatanda naman natin, ito po ang magandang bahagi natin dito sa ating bansa. Kahit matatanda na yan, nakapisan sa pamilya dahil mahalaga sila. Pero kapag dinala na po niya sa Home for the Aged, which is sa US, sa mga mauunlad na bansa, kapag hindi na nila kayang alagaan yung kanilang magulang, dalhin na nila doon sa Home for the Aged para sila na yung magsustento sa pangailangan ng nanay. Siyempre, kaiba po yun. Dito yung mga 60 pataas. Pakitaas nga kamay, mga nanay, tatay, 60 pataas. Aminin po. Yan, salamat po. Praying na yung mga anak ninyo po, mga apo, ay hindi kayo kalilimutan pag tumanda na ho kayo. Ibig sabihin, parang ganito pang gusto ko i-point out dito. At least, yung respect at honor sa ating mga matatanda ay hindi nawawala sa kultura ng ating pong Pilipino. Kasi bahagi pa rin sila kahit na may edad na sila. Kahit na may amnesia na po yan. Di ba pag tumatanda na daw, bumabalik sa pagkabata, hindi amnesia, hindi flashback yun. Pero dahil sila ay bahagi pa rin na dapat bigyan ng honor and respect, pahalagahan pa rin natin sila. Naalala niyo po si Ruth at ang kanyang mother-in-law si Naomi doon sa Ruth chapter 1 verse 16 to 17. Yung kanyang loyalty ay hindi bumalik sa kanyang bayan si Ruth, kundi samahan ang kanyang biyanan na si Naomi kahit na doon sa mahirap na sitwasyon. He made yung loyalty niya ay pagkaroon ng tinatawag nating ding blessing dahil sila ay pinagpala ng Lord after that. And I think yan yung pong challenge po ngayon sa atin pagkat minsan nga po pag tumatanda na yung parang iniisip natin, dito ho ba sa mga may edad na po natin, sa tingin niyo po ba pabigat po kayo sa mga anak? Kasi parang ganun yung feelings, gano'n? Yun ang tutusin, hindi dapat. At of course, yung pagkalinga pa rin ng mga nakakabata, either anak, apo, ay dapat nandoon pa rin. Dahil bahagi sila sa tinatawag nating leaders or elders ng ating pong community, tahanan. So, ano ba yung blessing ng pagbibigay obedience and honor sa elderly? Verse 2 and 3 ng Ephesians chapter 6, honor your father and mother so that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Mahalaga po yun. Kaya nga, yung mga anak ngayon, maliliit pa, o kaya yung mga kabataan, please, huwag naman dumating sa point na i-chipwera na yung mga magulang nyo kapag matanda na sila. Hindi po yan ang kultura na inilalagay ng ating bansa. Even in the Bible, ay hindi po rin yan binabanggit. We should give honor and obedience pa rin sa kanila kahit matanda na sila. Kasi ito po yung promise. God's promise, honoring parents and elders brings blessing of well-being and long life. Of course, yung peaceful relationships, respect fosters love and unity within the families.
And then spiritual growth, obedience to parents and elders teaches humility and submission to God. Isipin niyo po, nung panahon po ni Haring Solomon, in-honor po niya ang kanyang mother na si Bathsheba by bowing to her and giving her a seat of honor in his kingdom. Kasi nung medyo umidad na po si Bathsheba at naghari na si Haring Solomon, sa 1 Kings chapter 2 verse 19, binigyan pa rin niya ng respect ang kanyang nanay na si Bathsheba. So I think yun yung isang mahalagang bahagi ngayon na pwede nating tingnan. Na even the elderly is part of leaders, no? Kaya pwede nating i-look up unto para sa ating pong pagbigay ng honor and respect. So, ano yung pwede nating tingnan ngayon dito? Sa tatlong areas na ito na ating pinag-usapan. So, obeying human authorities is unlimited or ultimately about trusting and honoring God. Dahil bahagi po yan, we establish them or our obedience reflects our faith and reverence for them. Panalangin po natin ating mga leaders, submit in due respect and stand firm in God's truth when required. Sa atin po namang church, as setting, as far as submission is concerned, obedience to their leadership honors God and strengthens the church. So let us commit to supporting, respecting, and praying for them as they faithfully serve the Lord. And lastly, obedience and honor to parents and elders are essential in God's design. For families and communities, by doing so we reflect God's love, receive His blessings, strengthens relationships, and let us commit showing respect and care for those He pleases in authority and wisdom over us. Kaya bilang CTTP believers or followers of Christ, obedience is growth in discipleship and vice versa. So remember, obedience is a vital part of our growth in Christian or Christ-likeness. Ito po yung pag-usapan niyo po sa inyo po mga small groups. Una, sa anong paraan mo maipapakita ang iyong pagsunod sa mga sumusunod sa pamahalaan, simbahan, at pamilya? So yun po yung unang tanong natin na i-discuss. Ibig sabihin, pag-usapan natin patungkol yan sa tatlong areas na yan na pagsunod, paano mo yan maipapakita yung pagsunod? Sa pamahalaan, sa simbahan, sa pamilya. Ibig sabihin sa leadership ng pamahalaan, sa simbahan at sa loob ng pamilya. At pangalawa, dalawa lang po yung aking pinipare na tanong. Magbahagi ka o magbahagi ng isang karanasan na nang dahil sa hindi mo pagsunod, ano ang naging consequence? So, i-share niyo po yan sa inyong group kahit sa maliit na time na inyo pong pwedeng pagsasama-sama. So again, as we final this series regarding sa obedience na hello, the last part of the letter O ng hello is about obedience. And I pray na mas lalo tayo makakita ng isang church na maayos, church na malago, because obedience is taking place. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa umaga nito. Kilala niyo po kami sa aming pong kakayanan at maging sa uri ng takbuhin ng aming bubuhay. Ito man po sa paggogobyerno, sa aming pong loob ng simbahan sa iglesia, at maging sa loob ng tahanan. Dalangin po namin yung pagsunod or obedience will be put in place wherein talagang magiging tama yung aming pong pagsunod dahil ikaw mismo